Malawos ko po, king malayang bayan ning Arayat. Ang Arayat is perfect for travelers seeking for adventure and authenticity away from the crowds. At tinatawag na tayo ng bundok. Ang Mount Arayat ay isang hiwalay at posibleng aktibong stratovolcano na may taas na 1,026 na metro. Sa tala, ito ang kauna-unahang pambansang parke ng Pilipinas na idineklara noong 1933. Anong pangarap ang gusto niyong maranasan mga ka-adventures? Yung tipong huminga ng preskong hangin habang nakaharap sa dakilang Haring Arayat? At bawat tanawin ay parang postcard na buhay? Dito, makikita ang saya at ganda ng kalikasan. Tara at mag-adventure tayo. Huwag mag-alala dahil maiksing biyahe lang ang kailangan. Di ka rin mainip dahil sa ganda ng kalikasan. Hep mga ka-adventure, nandito tayo ngayon sa bayan ng Arayat dito sa lalawigan ng Pampanga. Makikita nyo sa akin likuran. Ito nga, dito yung markings ng Arayat, landas ng pagkabansang Pilipino, 1899. Ayan, kung makikita nyo dito nakalagay na dito dinala sa bayan ng Arayat yung mga pamahalang sentral ni President Emilio Aguinaldo before, lalo na nung panahon na umabante na yung hukbong Amerikano patungong Malolo. So dito sila lumipat. Pero nilisan din nila noong March 30, 1899. So ito yung panandang ito na pangkasaysayan na nilagay dito is isang ambag bilang paggunita sa ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Yan. Dito naman mga ka-adventure, kung makikita nyo, yan ang statwa ni General Jose Alejandrino, isa sa mga nagsilbing gobernador dito sa lalawigan. Si Jose Alejandrino ay isang general ng Philippine Revolutionary Army, isang bayani at makabayang lider na nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa noong panahon ng revolusyon laban sa Espanya. Isa siya sa mga manunulat ng La Solidaridad at aktibong kasapi ng propagandist movement ni Dr. Jose Rizal. Pinagkatiwala rin sa kanya ni Rizal ang orihinal na manuskripto ng El Filibusterismo at tumulong sa pagpapalimbag nito. Bukod dito, siya ang kompositor ng tanyag na awiting Bayan Ko na unang isinulat sa wikang Espanyol. Ang bayan ng Arayat sa Pampanga ay may angking yaman, bantog sa kultura at tradisyon. Pero hindi lang ito basta kasaysayan. Dito rin nagsimula ang kwento ng tapang, talento at kulay ng buhay ng Kapampangan. Narito ang prominenteng bundok Arayat, kilala sa gitnang Luzon, simbolo ng lakas, tibay at mayamang alamat ng rehiyon. Perfect na destinasyon para sa bawat isa na naghahanap ng adventure at ganda ng kalikasan. Here in Arayat, the first question natin, why visit Arayat? No? First of all, we have Mount Arayat, located at San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. No? Ang Mount Arayat is ideal for hiking. Pwede rin tayo mag-camping dito. May mga city lights watching, and if you want to reconnect with nature, pwede din dito. Meron din tayong mga scenic rivers and farms wherein makikita dito yung peaceful countryside views and yung mga fresh local products na pwedeng tikman dito sa Arayat. Pangatlo, we are rich in culture and folklore.
So meron tayong mga stories tied to Mount Arayat, plus yung Mystery of Maria Sinukuan, tsaka yung mga heritage natin dito. We can also experience the warm Kapampangan hospitality. So yun mga ka-adventure, tara lapit tayo dito. Dito tayo sa New Gintong Pakpak Eco Park. This place is one of the best picnic ground for a family, friends na gustong mag-unwind and ayun nga, mamasyal, makahanap ng tahimik na lugar para mag-banding. So ayan siya. Kung gusto mo naman ng chill at relaxation, merong cozy lounge, comfy cabins at mini gardens kung saan pwede kang magpahinga at damhin ng preskong hangin. Lahat ito direkta sa paanan ng bundok. Mga adventure, andito na tayo sa taas. Dito tayo sa overlooking cafe. Dito yan sa loob. At sa taas ng Gintong Pakpak Eco Park. Kung makikita nyo, nandun sa gilid yung tinatawag din ng Gintong Pakpak. Kasi nga, golden nga siya. Yan, may agila. Dito naman, marami ditong mga Instagrammable spot for pictures and at the same time, marami ditong pupunta mga magkakaibigan and families kasi nga isa to sa mga best places na magandang puntahan kapag gusto nyo mag-unwind at magpahinga. Welcome to Cafe Gintong Pakpak. Ako po si Erica Epistola from Service to Cafe. Invite ko po kayo dito sa cafe namin at saka sa baba po ng Gintong Pakpak para po makapasyal po kayo or makapag-trekking and swimming, glamping or ano po, yung mga ibang mga pwedeng pag-picturean na viewing. Kita rin natin dito sa Arayat ang Bale Batu sa Barangay Baliti, isang bahay na inspirado sa Angkor Wat ng Cambodia. Itinayo ito ng yumaong local artist na si Jesus Apong Susing Padilla para sa kanyang pamilya, isang natatanging piraso ng sining at kultura na sulit puntahan at makita ng bawat ka-adventurer. At kung ikaw naman ay isang coffee lover na naghahanap ng kakaibang coffee experience, Kape Sinukuan ang perfect na lugar para sa iyo. Dito, masarap na kape, relaxing na ambience, at tanawing swak sa chill moments. At ngayong buwan nga ng pag-ibig, mas espesyal ang vibe, perfect na perfect para sa magkasintahan at sa lahat ng gustong mag-enjoy ng tamang timpla ng saya at sarap. Ang Arayat ay isa ring relihiyosong bayan. Dito matatagpuan ang St. Catherine of Alexandria Parish Church, isang tanyag na simbahan na itinayo pa noong 1753. Patunay na malalim na pananampalataya at makasaysayang pamana ng mga Kapampangan. Isa rin sa ipinagmamalaki ng Arayat ang mga ancestral house na hanggang ngayon ay nananatiling tanyag at patuloy na sumasailalim sa makulay na kasaysayan ng bayan. Dito tayo sa tinatawag din ng Bahay Atigoy sa ancestral house nga dito sa bayan ng Arayat. So kung makikita niyo, bahalaga is 1895. Hindi lang sa likas na ganda, tanyag ang bayan, kundi pati na rin sa malulusog at masaganang pangisdaan. Ipanumpa kong ditikabian o pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong digyo ko mubuhi
Pep mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa Arayat, Pampanga sa Kong Dadong Dam. Tara, akit tayo. Ayun mga ka-adventure, so kung makikita nyo dito sa aking likuran, ito yung Pampanga River, the second longest river in the whole Luzon. Ayun nga, pwede kayo mamasyal dito. Ayan, may mga kasama tayong mga nagmumotor, naglalakad. Yung iba naman, pupunta pa dito, sinasadya nila para lang mamingwit ng mga isda. Kasi nga, sagana yung ilog na to sa mga yamang pwedeng kainin, tulad nga nung tawagin nila iscarpa. Ayan. Napakaganda, lawak, napakalaki. Dito naman sa aking likuran, dito siya matatagpuan sa likod lang ng Bundok Arayat. Sa paanan siya ng Arayat. Ayun, sa aking likuran, ay ng Bundok Arayat, makikita nyo, napakaganda. Adventure, kung makikita nyo dito, may mga lambat dito na nakatali. Ayan, makita nyo sa baba. Ang sabi nila rito, kapag malakas raw ang agos ng tubig, lumulukso yung mga isda doon sa may lambat, and then inaangat nila tsaka nila kinukuha. So hoping na kapag nilagay nila to ng gabi, kinabukasan is may mga huli na sila. Ipanumpa kong di kabiyaan. Ipanumpa kong di kabiyaan. Ipanumpa kong di kabiyaan. Tunay ngang mayaman ang bayan ng Arayat, isang lugar na hitik sa kultura at kasaysayan. Tahanan ng mga bayaning minsang nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Ngunit higit pa sa tanawin at alaala ng nakaraan, ang tunay na yaman ng Arayat ay ang pagmamahal na dumadaloy sa puso ng bawat taong naninirahan dito. Pagmamahal sa bayan, sa kapwa, at sa sariling kultura. Hatid nito ang saya, init ng samahan, at likas na ganda ng buhay probinsya. Muli, ang biyahe na ito ay hindi lang tungkol sa karanasan. Ito ay kwento ng nakaraan, kultura at ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli nating biyahe. Tara at mag-adventure tayo.